Naka-mute ka, Pastor. Good morning po. Ayan. Good morning po. Happy God first morning. Happy God first morning po. Morning po, Pastor. Good Happy God first morning Happy po. God first At morning sa ating po. lahat po. Happy God first morning. Thanks God, it's Sunday. No po? Praise Wherever God. you are right now, ano man ang inyong ginagawa, alam ko na your morning is good. No po? At purihin ang Panginoon sa privilege once again at nandito naman tayo mag-fellowship virtually. And also, we will be hearing a lot of messages para ho tayo ay patuloy na magpalakasan sa ating pananampalataya. So, ngayong umaga, as usual, we'll be having our Bible reading in chapter 23, the book of Job, and then Jesus wins, reading and reflection, as well as the counsels of its stewardship. Kaya ho, narito po ang inyong lingkod, your host this morning, Pastor Jan Vincent Moralda. And then, tayo po yung magkaroon ng Bible reading na pangunahan ho tayo ni Ma'am Jean Contreras sa Job chapter 23. And then, we'll be having a reflection, dalawang pastor, si Pastor Marlon Takdalan as well as Pastor Rachel Capobres. But before that, mga kapatid, allow me to pray for you sa atin pong lahat bago tayo magpatuloy. Let us pray. Lord, this morning we would like to come to you this morning dahil patuloy po namin kayong kinikilala. That you are God na may-ari, may-akda ng aming buhay. So Lord, patuloy po kaming papailalim. Lahat po na aming gagawin, Bible reading, Jesus wins, as well as the counsels to worship, ay wala po kaming kapangyarihan o kakayanan na matarok ang inyo pong banal na salita. Unless the Holy Spirit mag-illumin sa aming puso at isipan at patuloy kaming magpakumbaba upang ang lahat ng aming gagawin at mapapakinggan ay tumimo sa aming puso at isipan. Gabayan niyo po kaming lahat, aming mga kapatid, saan man kami dako na roon ngayon, ay patuloy niyo po yung kasiyahan ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, magang kay ganda. Salamat po sa bagong buhay at pag-asa na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, si Ma'am Jean. Nakamute po kayo, Ma'am. Ayan po. Oh, nawawala po kayo, Ma'am. Naririnig na po ba? Ayan po. po ba? Psalm 23, chapter 23. Nais ni Job na iharap sa Diyos ang kanyang ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon ay masama pa itong aking Job. Pagamat ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang pinaroroon. Ihaharap ko sa kanya ang aking panagaya. At ilalahad kong lahat ang aking gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang papakinggan. Sa halip, sinain ko'y kanyang papakinggan. Sapagkat ako'y taong matuwid na haharap sa kanya. Kanyang ipapahayag na ako'y walang sala. Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga. At sa bandang timog, ni bakas ay wala. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisay. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Ako'y hindi lumalabag sa kanyang kausap.
at ang kanyang mga salita ay aking Hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin. Ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot na sa kanya'y humarap. Sipin ko lamang ito, ako ay nasisinda. Pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan sapagkat kadiliman ang nasa aking pagipot. Dilim nitong taglay sa mukha ko. Kumana po. Mukha. Amen. 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 Po. Amen. So tayo po ngayon ay karoon ng reflection. Ito po ba si Pastor Marlon? Dalan. Ay, God first morning, mga kapatid. Morning po, Pastor. First morning po. God first morning, Pastor. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ay muling bubulay-bulay ng kanyang salita. Dito po sa kapitulong ito ng Job 23, alam mo natin kung ano ang nangyari. Ito po ay pagpapahayag ni Job sa Diyos na gusto niyang makaharap, gusto niyang makita, gusto niyang makausap, sapagkat gusto niyang ipakita at ipatunayan ang kanyang kawalang sala. Actually, yung kanyang pinagdaanan sa kanyang mga kaibigan, pinaratangan siyang sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kasi noong unang panahon, kapag ikay nagdurusa, ang kanilang kaisipan ay yung naidulot ng iyong pagkakamali at pagkakasala. Kaya itong mga kaibigan niya, ganun na lamang ang paratang sa kanya. Kaya si Job, gusto niya ngayong magkaroon ng katarungan yung kanyang pinagdaanan sa kanyang mga kaibigan at ipaunawa sa kanila na siya hindi nagkasala laban sa Diyos. Yung kanyang paghihirap, yung kanyang pinagdaanan na mga pangyayari sa kanyang buhay, lahat ng kanyang kayamanan bigla ang nawala, pati kanyang mga anak, hindi yung dulot at bunga ng kanyang pagkakasala. Kundi yun ay sa kabila ng katapatan niya, nangyari mga bagay na yun. Alam niyang siya'y sinusubok. Yung mga talata na binasa sa Job 23, pinapakita naman doon yung kanyang patuloy na pananalig sa Diyos kahit sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Gusto sana niyang makausap ng mukha ng Panginoon, gusto niyang makaharap, paliwanag, ipakita at mga tuwiran siya at ipaunawa, lalo na sa kanyang mga kaibigan, na hindi siya nagkasala sa Panginoon sa mga pinagdaanan niyang paghihirap o pagsubok sa kanyang buhay. Ito yung nangyari. Ngayon, makikita natin mga kapatid na sa kabila ng kanyang pinagdaanan ng mga kahirapan, ay hindi ho siya lumayo sa Panginoon, kundi gusto nga niya makaharap, makausap para ipaglaban ang kanyang katwiran. Bagamat sa kanyang pakiramdam siya ay iniwan ng Panginoon kapag siya ay tumingin siya sa silangan, kanluran, ilaga, timog, kaliwa, kanan o saan man siya tumingin, hindi niya matagpuan ng Diyos. Kaya sa kanyang palagay para siyang iniwan, pero ganun pa man, nangunyapit siya sa kanyang pananampalataya, hindi siya bumitaw. Kung titingnan ho natin ang talatang 10, makikita natin doon sa verse 10, ngunit alam niya ang daang aking tinatahak. Pagkatapos niya akong subukin, ako'y lalabas na parang ginto. So, yung kanyang pagkaunawa doon sa mga pinagdaanan niya, mga pagsubok, para siyang lalabas na parang ginto. Ibig sabihin, sa magitan ng mga pagsubok, kahirapan ng kanyang pinagdaanan, lalong titibay, magniningning ang kanyang pananampalataya. So, yun ang gustong ipaalam ng ating pong pinag-aaralan si Job sa harapan ng Panginoon, patunayan na hindi siya nagkasala kung bakit pinagdaanan niya ang kanyang mga pinagdaan ng pagsubok at kahirapan.
Bakit naman ito nangyari ay sapagkat yung ang pagpaparatang sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay gayon na lamang sa halip na yung comfort ay makuha ng ating pinag-aaralan na karakter na si Job. Alam po niyo kapag mayroong pinagdadaanan ng isang tao, ang pamilya niya, gayon din ang kanyang mga kaibigan, ang magsisilbing lakas nila. Una sa Diyos, pero doon sa mga kapwa tao ay pamilya at yung mga kaibigan. So yung mga kaibigan niya, yun ang dapat na magbigay ng kalakasan sa kanya at ipaunawa sa kanya na hindi nagpapabaya ang Diyos. Pero dito mga kapatid, nangyari ang kanyang paghahanap sa Diyos sapagkat itong kanyang pinagdaan ng pagsasalita ng kanyang mga kaibigan, pagpaparatang sa kanya ay napakabigat talaga. Mabigat sa loob yun. Di baling ang yung mga kaaway o sabihin nating hindi kumikilala sa iyo, yun na lang magsalita ng ganun, wag lang yung kaibigan eh. Kaya lang itong mga kaibigan niya na dapat sana sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay nandun sila. Pero siya ho ay parang kumbaga nalubog siya, lalo pa siyang nilulubog. Kaya yung kanyang paglapit sa Diyos, yun ang dahilan para patunayan na siya ay hindi nagkasala at hindi yung kanyang pinagdaanan ay bunga ng kanyang pagkakamali, maling desisyon o kanyang pagkakasala, mga kapatid. Ang ating pag-aaral din sa talatang ito, dapat sana para sa aking pananaw, kung ito ay nangyari sana na sa panahon na yung paghahanap niya ay natatagpuan niya ang Panginoon. Kaya lang hindi yun ang God's timing, hindi yun ang panukala ng Panginoon. Talagang sa panahon tahimik ang Diyos, hindi niya natagpuan. Maaring yun ay pagkakataon para lalong pagbulay-bulay si Job at lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na bagamat hindi niya natagpuan at hindi niya narinig ang Diyos na para bagang wala ang presensya niya, ay nakapagsabi si Job na yung kanyang pagsubok na pinagdadaanan ay yun ang magiging dahilan para magningning lalo siya at magningning ang kanyang pananampalataya. Maliwanag naman doon sa verse 10 na ating binasa na yun ay matapos siyang subukin, lalabas siya na parang ginto. Ngayon sa atin bilang mananampalataya, yung reflection dito na ako bilang mananampalataya, natutunan ko dito sa talatang ito o sa kapituling ito na sa kabila ng mga problema, pagsubok na dumarating at sa kabila ng katahimikan ng Diyos, hindi dapat ako o hindi dapat tayo matinag sa ating pananampalataya. Kundi bagkus lalo tayo humigpit ng hawak sa Panginoon kasi wala naman tayo ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Dahilan siya ang ating tunay na sandigan, tunay na matatakbuhan, ay kumapit lalong tayo sa Kanya. Kasi sa panahon na parang nararamdaman natin wala siya at hindi natin siya naririnig at parang wala ang presensya, hindi ho lumalayo ang Diyos, nandun palagi. Pakiramdam lang natin yun. Nandiyan palagi, naunawaan, nakikita, nalalaman ang ating mga kalagayan. Ang ating Panginoon ay mayroong right timing kung kailan niya pwedeng ibigay sa atin yung ating kahilingan. Kasi God's timing is always the best. Yun ang pinaka-maigi para sa atin. Kaya tayo po ay patuloy na manghawak sa ating pananampalataya sa panahon ng dumarating mga pagsubok. Gayahin ho natin ang kataga, ang mga salitang sinabi ni Job, na samantalang sinusubok ay siya ay nililinang at lalabas siya na parang ginto. Sa panahon na sinusubok ng isang tao, doon nararamdaman at nararanasan na para bang pinabayaan siya, pero doon naman lumalakas at tumitibay ang kanyang pananampalataya. Na pagdating ng panahon na mapanagumpayan at malampasan yung pagsubok na pinagdadaanan, ay doon naman lalong magniningning at lilitaw na parang ginto yung pananampalataya ng isang mananampalataya. So dito sa kapitulo nito mga kapatid, marami tayong lesson na makukuha, lalo higit sa pananaw ni Job
na sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay mananatili siya at hindi siya bibigay sa kanyang pananampalataya kundi lalong mangungunyapit sa Panginoon. Na dapat po nating makita at magawa sa buhay natin, manatili tayong sumasampalataya at kumakapit sa Panginoon. Maraming salamat po. God first morning muli sa inyo lahat. Amen. Thank you so much, Mr. Amen. Marlon. Amen. Amen. Mr. Russell. Hey, good morning po mga kapatid. Happy God first morning. Yan, maganda po itong ating morning, Pastor. Yan, maganda po itong ating talata, kapitulong binasa. Ito po yung pagpapatuloy ng usapin. Actually, mga tulong tugon na ito. Usapin kasama ng kanyang mga kaibigan, lalo na po si Elipas na kanyang ayun nga po, ay nabanggit sa atin, nag-accuse sa kanya sa nangyayari sa kanyang buhay. So ito po ay tugon. Pero makikita ho natin na hindi na siya nag-focus dun sa mga mga bagay na may kinalaman sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Kundi yung pagnanais niya na makita ang ating Panginoon o hanapin po ang ating Panginoon. Yun niya sa mismo direkta na sa Panginoon, gaya ng binanggit ni Pastor Marlon, represent yung kanyang kaso. Kapag alam niyang wala naman siyang ginagawang masama. At gaya ng konsepto na nabanggit po sa atin, yun ang isipan ng mga tao pag may masama kang ginawa, kaya ka nagdurusa. So, ito po ay kanyang tugon. At maganda po yung tugon ni Hope sa kanyang karanasang ito. Yung paghahanap sa Diyos. Maraming bagay sa ating buhay na minsan hindi natin maunawaan. Ba't ba nangyayari? Pero kadalasan ng tao, dalawa ang nangyayari o dalawa ang nagiging resulta pag may mga ganitong karanasan o mga pagsubok sa buhay na dumarating. Ang maganda kay Hope, hindi po siya lumayo sa ating Panginoon. Marahil hindi niya iniwan ang Panginoon. Pagkos, gusto pa niyang hanapin. Gusto niyang mapalapit sa Diyos, gusto niyang maunawaan ang kanyang kalagayan, matagpuan ang ating Panginoon. So magandang spirito, mga kapatid, na itinuturo sa atin sa umagang ito. Yan. Kasi kadalasan sa buhay ng mananampalataya, talagang lumalayo pag may pagsubok sa buhay. Pagamat malungkot po ito, sa maraming pagkakataon ito po ay nangyayari sa atin. So, ehemplo po ang naging halimbawa ni Hope. Kahit tahimik ang Diyos, hindi natin maunawaan ng sitwasyon at marami po, di ba? Marami ganong pagkakataon na nangyayari po sa ating buhay. Mga trahedya na hindi natin inaasahan, naglilingkod naman tayo, nagtatapat naman tayo sa Panginoon, pero narito ang matinding pagsubok bilang darating. Gigimbal sa ating pananampalataya at panghihinaan tayo ng loob. At kadalasan, marami po ay bumibitiw sa pananampalataya. Pero si Hope, mas pinili niya pong hanapin at alamin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So, bagamat tahimik ang Diyos, ay andun pa rin yung kanyang pagnanais, hanapin at maunawaan at manatiling sumasampalataya sa mga pagkakataong sitwasyon ng kanyang buhay na hindi niya po maintindihan. So ito po yung magandang aral po sa atin mga kapatid. Kasi alam natin dumaraan tayo sa mga matinding pagsubok, lalo na ito sa huling panahon ng ating buhay. Pananampalataya, marami ang mga ganitong mga karanasan. Pero manatili lang ho tayo at makikita ho natin na ang Diyos, bagamat hindi tumutugon, hindi natin naririnig ang kanyang tinig, nalalaman ng Panginoon. Nalalaman natin na nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pinagdaraanan. Alam ng Panginoon, walang lihim sa Diyos. Yung mga panahon na tayo lumuluha, na tayo ay nasasaktan, tayo ay parang gusto na give up, lahat po yan, alam ng Diyos. Di ba? Kaya sabi doon sa awit, when I cry, di ba? Kung dumadalas tayo na iba't ibang mga karanasan, alam ng ating Panginoon at ang Diyos ay nakikidamay sa atin. Ang maganda sa bagay na ito,
kaya po nang nabanggit ni Pastor Marlon, ayun nga, yung pagsubok, sabi nga, kapag ako'y sinubok, lalabas akong parang dalisay na ginto. So, mas pinili ni Job na yung pagsubok maging maging tagapagdalisay sa kanya. Yan. Mas lalo siyang ma-refine. Kasi dalawa ang nagiging karanasan sa pagsubok. Tayo ay panghihinaan ng loob o tayo ay magiging dalisay. Pinili ni Job. Pag nalampasan niya ito, pag siya ay nakaranas ng ganitong pagsubok, yung pagsubok na naranasan niya, at the end, magiging magiging dalisay, magiging matatag ang kanyang pananampalataya. So, ang isa pang magandang bagay po rito sa verse 11 and 12, sinabi po sa atin, ang aking paa ay mananatili sa kanyang mga yapak. Hindi ako lumihis sa utos ng kanyang mga labi. Ayan. So, nanatili si Job. Hindi siya humiwalay sa ating Panginoon gaya ng ating inidiin. Matindi ang pagsubok, pero hindi siya lumihis sa kalooban ng ating Panginoon. So, mga kapatid, ito ay, kumbaga, ang magandang bagay para sa atin dito, ng ating matututunan. Ganoon din po ang ating maging karanasan. Anuman ang pagsubok, ay manatili po tayo sa ating mahal na Panginoon. Nagtatapat, naglilingkod, at patuloy na nangahawak sa kanyang mga pangako. Yan, madalas na hindi natin naunawaan ang mga sitwasyon sa buhay, pero salamat sa Diyos, alam nating andyan siya. And at the end, di ba? Alam natin na ang mga mananampalataya ay magtatagumpay. Yan. So, happy God first morning. Nawa ito yung maging inspirasyon natin sa araw na ito, ating mga magiging karanasan, at maging inspirasyon din naman tayo sa iba. Kasi maraming mga kapatid, may mga problema, may mga pinagdadaanan. Huwag tayo gumaya sa mga kaibigan ni Job na pupunahin lamang yung mga marahil pagkakamali. Hindi, maging positive po tayo, maging inspirasyon, at magagamit tayo ng Panginoon para maging inspirasyon sa mga taong nagdurusa. So yan, happy God first morning. God bless po mga kapatid. Thank you, Pastor Rachel, sa inyo pong reflection. Praise God for that. Basta muna ako sa chat box bago ako recognize yung mga taas ng kamay. Sabi po ni Ma'am Gina Rojas, happy God first morning. Job chapter 23, nangyari ay nais ni Job na makaharap ang Diyos ngunit tila malayo siya. Bakit? Sinusubok ang pananampalataya ni Job sa gitna ng hirap. Dapat mangyari, manatiling matatag at masunurin sa Diyos. At reflection, kahit tila tahimik ang Diyos, siya'y gumagawa ng mabuti. Ang response sa tugon, patuloy na magtiwala at manalangin ng may pananampalataya. Sabi naman ni Brother Sunny Alusan, sa kabanatang ito ay pinapakita na ang presensya ng Diyos ay naroroon kahit hindi natin nararamdaman. May mga pagkakataon sa buhay natin na tahimik ang Diyos at parabang hindi niya sinasagot ang ating mga panalangin. Ngunit itinuturo ng Job chapter 23 na ang kawalan ng pakiramdam sa presensya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siya. Ngunit siya ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Kaya dapat ay tayo ay magpatuloy, tayong magtiwala sa Diyos at piliin natin na mananampalataya kahit nananampalataya, kaya huwag tayong sumuko. Wala pa. Nananampalataya kaysa umasa lamang tayo sa ating nararamdaman. At minsan ang pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang linisin ang ating pananampalataya. Kaya nga ay huwag tayong sumuko sa gitna ng mapagsubok at hayaan natin gamitin ng Diyos ang bawat karanasan upang maging mas matatag tayo. At sa huli ay ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng katatagan sa ating buhay. Na gaya ni Job, na siya ay natiling tapat sa utos ng Diyos at tinuturing pa niya na mas mahalaga pa ang salita ng Diyos kaysa sa mga pagkain.
Ito ay paalala sa atin na ang espiritual na pagkain ay nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kaya sa ating buhay, unahin natin sa araw-araw ang pagbabasa ng Biblia at manalangin at gawin nating gabay sa bawat desisyon ng ating gawain. God first morning, everyone. Sabi din naman ni Brother Jonathan, God first morning. Job 23, sa chapter pong ito, katulad ni Job, hindi niya nararamdaman ang presensya ng Diyos o hindi nauunawaan ang kadahilanan. Ang dapat nating gawin ay manatili sa kanyang mga utos at salita na nagtitiwalang ang bawat pagsubok ay paraan na maging dalisay ang ating pananalig sa Panginoon. God first morning. Sabi naman po ni Ma'am Teresita de la Peña, God first morning, nangyari na ang tunay na likas ni Job bilang tao ay nahatag sa chapter na ito. Nagtatanong sa Panginoon sa kanyang dinadanas na hindi niya alam bakit nangyari yon sa kanyang, samantalang alam niya na wala siyang napakabigat na kasalanan. Sa huli, na-realize niya na nasa panig pa rin niya ang Diyos at tiwala siya na maging sakdal siya sa harap ng Diyos. Yan. Thank you po sa inyo pong reflection dito po sa chat box. And let us recognize Brother Romel. Nataas po kayo ng kamay. Ayun, Pastor, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Happy God first morning sa ating lahat. Maraming salamat po ulit mga kapatid sa mga talata nating nabasa. Purihin po ulit ang Diyos ngayong umaga. Tunay nga mga kapatid na nakaka-bless mga kapatid yung ating pong mga pinag-aralan ngayong umaga. Kaya habang sinusundan ko po ang ating kapatid sa mga talata na kanyang binasa, ay napagtanto ko mga kapatid na ang buhay ni Job ay sabi nga po dito, nais ni Job ay harap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Napakaganda po, no? Kaya sa ating buhay din mga kapatid, na minsan sa ating buhay ay nakakaranas din po tayo ng mga kalungkutan, kahirapan, pagdurusa. At alam natin na yan po ay part po ng ating buhay na siya po ating hinaharap sa bawat araw kasi po bahagi po yan ng ating buhay. Kaya si Job sa kanya pong kalagayan, ang sabi niya po ay labis na mayroon siyang hinanakit mga kapatid at pagdurusa na naranasan ni Job. Sabi niya, ngunit sa halip nun, hindi niya tinalikuran ng Diyos mga kapatid. At ang nais niya ay makalapit sa kanyang presensya. Yun yung gustong-gusto ko mga kapatid. At sabi niya, ipinapakita nito na maaari nating ilapit din sa Diyos ang ating mga hinaing mga kapatid. Kaya sa umagang ito, na-i-reflect ko mga kapatid yung aking sarili doon sa mga binabasa natin. Na kailangan talaga natin mga kapatid na ilapit natin sa Diyos ang ating sarili. Saan po tayo makakalapit? Ang sabi nga po, ay sa pagbabasa ng mga talata at sa mga banal na kasulatang ito dapat nating binabasa. Dapat nating pagbulay-bulayan. Kasi po bakit? Sa ating pagkalito sa ating buhay, minsan hindi natin alam kung paano tayo makakatagpo mga kapatid ng totoong presensya na makakatulong sa atin. Kaya kung ating titingnan dito sa ating binasa na ito, si Job sa kabila ng kanyang mga pagkalito, pagkahirap, ang ginawa niya mga kapatid, hinanap niya yung Diyos sa kanyang buhay. At doon niya mismo sinabi ang kanyang mga hinaing mga kapatid. Kaya ganun din po sana sa atin. Na sa kabila noon, atin pong hanapin yung Diyos na siyang naglikha sa atin at siya pong nagbigay ng buhay sa atin. Yun yung gustong-gusto ko kay Job na sabi ko, Lord, sana sa aking buhay ganito rin yung aking maging tugon. Ganito rin yung aking maging buhay. Na sa kabila ng mga kahirapang ito,
ay hahanapin ko palalo ang Diyos. Kaya mga kapatid, yan ay isang panawagan at isang hamon sa atin na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, lagi nating hanapin ang Diyos na siya pong makakatulong sa atin. Lalo tigit kapag tayo po ay nagugulumihanan sa ating buhay. Ang pangalawa mga kapatid, ang nakita ko diyan, ay sabi nga po diyan, sa kabila ng kawalan ng sagot. Yan yun mga kapatid, minsan doon tayo minsan na talagang totoong minsan nawawala. Kasi po pag nakaranas tayo, minsan lalo tigit pagka ako na lumalapit naman sa Panginoon. Bakit wala naman sagot? Sabi niya, ipinagmalaki ni Job ang kanyang integridad at katapatan. Yun yung gusto ko sa kay Job, at hindi siya lumihis ng landas ng Diyos o kailanman ay tinalikuran ang kanyang mga utos. Tignan mo mga kapatid, si Job, ang sabi niya, hindi siya nawalan. Ano sabi niya? Sa kabila noon, hindi siya nawalan ng parang walang sagot naman ito. Ano pang sabi niya mga kapatid? Kanya pang ipinagmalaki ang kanyang integridad at katapatan. Kita mo mga kapatid? At ang sabi niya pa, hindi siya lumihis ng landas mga kapatid kailanman at hindi niya tinalikuran ang utos. Ano po yung mga utos na yun mga kapatid? Yun yung mga salita ng Diyos na kanyang pong natanggap. Hindi niya yan po tinalikuran. Lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Kapatid, mga kaibigan, sa Facebook, sa YouTube, alam niyo mga kapatid sa buhay natin, na sa ating buhay na nararanasan na yan, dapat huwag tayong lumihis ng ating landas sa harapan ng Diyos. Tayo po ay lalo pa nawang sumunod sa kanyang mga utos. Kasi bakit doon talaga tayo magkakaroon ng tunay at lalim ng pananampalataya kapag lalo tayong didikit sa ating Panginoon. Pero pag tayo mga kapatid ay lalayo, tayo po ay minsan, ang tawag yun, bumabalingbing sa ating pananampalataya, hindi po tayo makakatagpo ng tunay na pagkikisama ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya. Yun yung nakita ko po dito sa ating mga pinag-aralan. At sa ating lakad, nawa ay maging kasang-ayon lagi sa kalooban ng Diyos. At ang huli nakita ko mga kapatid, ang sabi nga diyan, itong mga talatang ito na nilakaran ni Job, pagkatapos na siya isubukin, ang sabi dito, ako'y lalabas na parang ginto. Yun yung binabanggit ni Pastor Marlon kanina. Na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap at pagdurusa, yan po ay nagbibigay sa kanya ng tunay na lalim at koneksyon sa Diyos at tunay na pananampalataya. Doon na siya mga kapatid pinupurify. Kasi po sa pagsubok na yan mga kapatid, sabi nga kanina nabanggit, na sa every pagsubok na dumarating sa ating buhay, pag nalagpasan natin yan, may blessing yan mga kapatid. Kasi yan yung binibigay ng Diyos na pagsubok, hindi po niya ibibigay sa atin yun na hindi natin makakayanan. Lagi natin tandaan yan mga kapatid, na sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, ito ay binigay ng Diyos dahil gusto ng Diyos na ako pa ay ma-purify sa aking mga pananampalataya. Kaya ganun yung paningin ni Job doon sa mga pagsubok na yon. Ganun nawa din po tayo mga kapatid. Kasi alam natin na ang Diyos ay kasama natin at siya rin pong tutulong sa atin at siya rin pong kayang makapagligtas sa atin sa lahat ng mga yan na ating dinadaanan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tingnan natin, ating imaginin yung mga pangyayari sa buhay ni Job na dapat din ba natin gawin ito? Dapat din ba natin itong panghawakan, yung sinasabi ng Diyos kay Job? Dapat lang mga kapatid, kasi po walang ibang makakatulong sa atin, lalo higit na mga kapatid kapag nandoon tayo sa sinasabing lugmok na kahirapan, lugmok na kalagayan. Saan po ba tayo makakatagpo ng pag-asa mga kapatid? Sa Diyos lamang mga kapatid. Kaya tingnan natin mga kapatid ang ating buhay na huwag tayong malito, huwag tayong sumuko, huwag tayong manghina, kundi lalo pa po tayong magpakatibay sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan lamang po ang aking maibahagi at happy God first morning and God bless po sa ating lahat.
Thank you so much, Brother Romel, sa inyong pong reflection. Is there anyone po na gusto pa pong mag-reflect sa atin pong Bible reading in Job chapter 23? Wala na po ba? Thank you po sa inyong lahat. Inyong pong likod ay mag-reflect din, just very short. Upon reading chapter 23 ng Job, ay dinala ko ako sa isang lyrics ng kanta na mayroon pong pinamagatang Trust His Heart. If you know that song, I know that this is very familiar song. You can sing it with your mind, mga kapatid, but yung lyrics ko doon na dinala ko ako ng ating Panginoon ay yung God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. I believe, kagaya ko ni Pastor Rick Warren, na sabi ko niya, life without sorrow, life without pain, life without tears, there is no maturity will happen. As we climb the ladder of maturity with these crucibles in life, just like Job, ito yung magre-refine sa atin, mga kapatid. Again, if you don't see His plan, if we don't understand our life, shift natin yung ating pag-iisip or ating isipan instead to perceive God. Kagaya ni Job, nag-shift po siya na hindi ko makita si Lord, then alam ko, nakatingin siya sa akin. So mga kapatid, may this reminder ng Panginoon na Job chapter 23 will remind us once again na hindi man natin matrace ang ating Panginoon, but we believe nandiyan siya nakatingin sa atin. So thank you sa inyo pong lahat sa ating Bible reading. I'm blessed with this Bible reading, mga kapatid. Thank you po. At bago tayo tumuloy sa ating pong Jesus Wins, sa ating reading and reflection, ay panalangin muna tayo ni Ma'am Jean Contreras. Ma'am? Okay? Kasi lahat nakapag- Kami sa lahat po ngayon. Ay muli nakaalala sa namin. Kami ay pasama po. At napakagandang reminder po. Ano na lang, pwede po kami naman. Kita ang mga sabi. Palaging nag. Thank you, Lord. Marami kayong nakakalam na ang aming mga brother. Help us all. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for your faithfulness to each. Amen. Thank you, Ma'am. Prayer. Amen. Dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig,
ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong devotion sa aklat po ng Jesus Wins na paunahan po tayo ni Ma'am Jenelyn Estrada. Happy God morning, happy God first morning po mga kapatid. Ang ating Happy pong God first morning, ma'am. Ang ating pong devotion na sa araw na ito ay may pinamagatang ang labis na biyaya. Ang Bible text ay matatagpuan sa Matthew 18 verse 33. Ito po ang sinasabi, hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? Sa website ng aming ministeryo, www.jesus101.tv, maaari mong panuurin ang isang video na pinamagatang challenge na bahagi ng aming serye sa telebisyon na After God's Heart, isang pag-aaral sa brokenness mula sa buhay ni David. Sa palabas na ito, kami ni Pastor Mike Tucker ay tumatalakay tungkol sa pagpapatawad. Kung ano ito at kung ano ang hindi. Ang pagpapatawad ay hindi pagtanggi sa katotohanan. Hindi ito nangangahulugang hindi naging masakit o hindi mahalaga ang paglapag. Hindi ito pagbibigay katwiran o pagsasawalang bahala sa mali at hindi ito kakulangan ng mga hangganan na nangangahulugang ang pagpapatawad ay hindi palaging nagre-resulta sa pagkakasundo. Ang pagpapatawad ay ang pagkansela ng utang, pagpapalaya sa taong gumawa ng pagkakamali at hindi pag-iingat sa sama ng loob. Sa ikalawang bahagi ng talinhaga ni Jesus tungkol sa pagpapatawad, na pinag-aralan natin ang unang bahagi kahapon, ang pinatawad na alipin ay nakatagpo ng isang kapwa-alipin na may utang sa kanya. Ang halaga ng utang ay humigit kumulang sa 4 na buwang sahod. Ang alipin na pinatawad ng hindi masukat na utang, ngayon ay hinuli at sinimulang sakalin ang isang lalaking may maliit na utang.
Ang kapwa alipin ay humingi ng pasensya sa halos kaparehong mga salita na ginamit ng unang alipin nang humiling sa hari. Talata 29 ihambing sa talata 26. Ngunit ang unang alipin ay tumangging magbigay ng pag-unawa sa kanyang kasama. Talata 30. Hindi niya maibenta ang kapwa alipin, ngunit ipinakulong siya dahil sa hindi pagbabayad. Itinuring niya ang kanyang kapwa may utang na may paghamak, na tumatangging maging daluyan ng awa ng hari. Ang kanyang mga kapwa alipin ay naguluhan sa kanyang kakulangan ng malasakit at iniulat siya sa amo na binawi ang naunang pagkansila ng utang at ipinadala siya sa bilangguan. Hindi ba dapat kang nabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nabag ako sa iyo? Ang Diyos ay handang patawarin ang utang, ngunit hindi tatanggap ng isang alipin na hindi nagpapatawad. Sa pamamagitan ng kanyang kakulangan ng malasakit, ipinakita ng pinatawad na alipin na hindi niya naunawaan ang laki ng awa ng Diyos sa kanya. Ang mga prinsipyo ng pagpapatawad sa kaharian ng langit ay dapat magdulot ng isang chain reaction kung saan ang awa na ating natanggap ay umaagos sa atin patungo sa ating kapwa-tao. O mapagbigay na Diyos, gawin mo kaming mga tunay na instrumento ng iyong biyaya. Yan. So, sa verses pong yan, mga kapatid, mayroong 30 aral na matututunan natin. Ayan, una po, dapat tayong mapagpatawad sa kapwa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung gaano kalaki ang awa at kapatawarang ibinibigay ng Diyos sa atin, ganoon din ang dapat nating ipakita sa ating kapwa. Ikalawa po, ang tunay na pagpapatawad ay bunga ng pusong marunong magpasalamat. Kapag naaalala natin ang kabutihan at biyaya ng Diyos, mas nagiging handa tayong magpatawad at magpakita ng habag sa iba. Yan po. Ikatlo po, ang biyaya ng Diyos ay dapat nating ipasa o ipagkaloob sa iba. Bilang mga tumanggap ng kanyang biyaya, nararapat na maging mabait, maawain at mapagpatawad tayo sa ating kapwa upang maipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ayan po. Tayo na po ay dumako sa ating panalangin. Mapagmahal naming Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong kabutihan, pagmamahal at walang hanggang biyaya. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng may mapagkumbabang puso upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga maling salita, isip at gawa. Linis niyo po ang aming mga puso at tulungan kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Turuan niyo rin po kaming mapagpatawad sa aming kapwa tulad ng pagpapatawad niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Naway lagi naming sundin ang inyong halimbawa ng pagpapatawad at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ang ultimate role model sa pagbibigay. May 17. Offertory Reading Devotional. At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ikalawang Korinto Kapitulo 9 versikulo 6, 7. Sa iba't ibang larangan ng buhay, maraming huwaran sa mundo na nakagaganyak sa iba. Sa soccer, sina Ronaldo at Messi ay iginagalang bilang role model ng marami. Sa gayon ding paraan,
Sa ipinagmamalaking icon ay si Michael Jordan at LeBron James. Ang mga mahilig sa sports ay madalas na tumitingin sa mga individual, tulad ni Usain Bolt. Ang ibang batang Adventist preacher sa kolehiyo ay maaaring banggitin sina E.F. Cleveland, Charles D. Brooks or Mark Finley bilang kanilang role models. Pagdating sa pagbibigay, sino ang ating makukuha bilang ating role model? Sa buong kasaysayan, maraming individual ang nagbigay ng sagana sa Diyos, nagsisilbing kanilang inspirasyon. Ngunit, may isang pinaka-role model sa pagbibigay, ang Diyos mismo. Sinasabi sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak na si Jesus. Wala nang iba pang maibibigay ang Diyos maliban sa isang regalo na kanyang anak. Ibinigay niya ang lahat. Si Jesus ang pinakamahalagang kaloob na maaari niyang ibigay upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa lahat sa atin. Sa pagbibigay sa atin na gaya ng kanyang ginawa, ang Diyos ang ultimate role model. Bilang kanyang mga anak at tagasunod, dapat nating tularan ang Diyos, na siyang pinakahuwaran sa pagbibigay. Upang makapagbigay tayo tulad ng kanyang pagbibigay, kailangan natin ang kanyang biyaya upang may bahagi ang pinakamabuti sa mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin. Ang pasanin ng pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga nangangailangan ay hindi matatapos nang hindi natin tinitingnan ang Diyos bilang ating huwaran sa pagbibigay. Panawagan. Nais mo bang ang Diyos ang maging inyong huwaran sa pagbibigay? Kung gayon, magbigay tayong masagana ayon sa pagpapala sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako na sa Councils and Stewardship. Ang title po natin ay Giving for Selfish Considerations. Ang atin pong tagapagsalita ay si Pastor Noel Bernales. And then we will be having a silent prayer, next prayer na pangunahan po ng dalawang pastor, Pastor Marlon Sakdalan as well as Pastor Rachel Capobres. Then ang atin pong video, mission, vision, statement, closing song, and closing prayer or benediction sa atin pong tagapagsalita, si Pastor Noel Bernales. Happy God first morning, Pastor Noel. Take your time. First morning, Pastor. Nakita po ba yung aking presentation? Yes. Opo, Pastor. Presentation mode na lang, Pastor, para lumaki yung screen. Oo. Hindi pa ba? Ayan po, sir. Yan na po. Okay na po, Pastor. Okay. Good first morning po sa lahat ng mga kapatid. At salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para po magbahagi dito po sa isang napakahalagang topic na ating pong pag-aralan, giving for selfish consideration or pagbibigay dahil sa makasariling dahilan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos sa mga oras nito. Akin pong nilapit ang aming sarili sa iyo pong banal na harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming pong maunawaan ang inyo pong banal na salita sa oras nito. Na ito, Panginoon Diyos, ay mag-remind sa bawat isa sa amin, sa aming katayuan bilang inyo pong mga anak. At sa dapat na aming gawi bilang inyo pong tapat na katiwala. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa pagbabahagi
At gayon din, Panginoon, itago niyo po ako sa inyo pong krus upang magkagayon ikaw ang siyang makita, hindi po ang aking makasalan ng buhay. Ito pang aming dalangin at tiling, kasama po ang kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Giving for selfish consideration or pagbibigay dahil sa makasariling dahilan. Ito po ay habang po aking binabasa po ito, paulit-ulit na binabasa, ganda po ang topic na ito, yung section na ito ng pag-aaral. Sa kadahilanan, ang dami po nating nakikita na mga pamamaraan na ating pong pamamaraan natin. Pamamaraan natin minsan kung paano tayo makapag-likom ng funds para po sa ating mga projects. Naalala ko dati ay mayroon pang mga tinatawag ko tayo ng yung Concert for ACOS, mayroon tayong mga dati pa nung hindi pa masyadong kumbaga parang inaalaw pa yung tinatawag nating na mga raffles, mayroon po tayong ganon na mga raffles para makapaglikom ng mga salapi para po sa ating pong mga proyekto At kaya nga po, habang nga po ito ay aking pong binabasa ang section na ito sa Council on Stewardship, ay napatanong din po ako sa aking sarili, bakit natin ginagawa yung ganung bagay. Kaya dito ay giving for selfish consideration. At isa nga po yun, yung mga, sabi ko nga po, yung mga raffles, yung ibang mga pamamaraan na sabihin nun natin ay para din naman ito sa Panginoon ang ginagawa natin. Kasiyahan ito na ginagawa at hindi lang or maliban na tayo nagiging masaya, ay nakakalikom pa tayo ng funds or pundo para dun sa ating pong proyekto. Pero dito po sa section na ito, mayroon po akong 3 puntos na i-share sa bawat isa sa atin para po makita natin ang ating pong mga sarili at magkaroon din po tayo ng evaluation, lalo tigit sa atin na mga leader na nangunguna sa school, sa church, sa iba pa pong mga department natin pong pinangunahan na dati ginagawa natin yung mga kasiyahan na mga bagay na para po din tayo ay makapaglikom para sa proyekto na sabihin natin para sa Panginoon din naman. Una, makikita ko natin na yung pagbibigay dahil sa makasariling dahilan ay hindi po maganda. Bakit? Sa kadahilanan, sa una na puntos mga kapatid, sabi ko dito, true benevolence must spring from a heart of grateful love. Or sinasabi, ang tunay na pagbibigay ay dapat magmula sa pusong may puspos or biyayang pag-ibig. Hindi po kailangan na bigyan po natin ng tickets at sabihin natin na siya ay principal sponsor, VIP sponsor. Kaya minsan may mga tayo na may mga categories tayo para sa VIP sponsor na ticket. At ano pa pong mga pamamaraan. Sabi po ni Mrs. Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 396. Ito po ay isa sa aking pong na-search in connection dun po sa ating pong topic. Sabi ko dito, systematic benevolence should not be made systematic compulsion. It is freely offering that are acceptable to God. True Christian benevolence springs from the principle of grateful love. Love to Christ cannot exist without corresponding love to those whom He came into the world to redeem. Love to Christ must be the ruling principle of the being, controlling all the emotions and directing all the energies. Redeeming love should awaken all the tender affection and self-sacrificing devotions that can possibly exist in the heart of men.
When this is the case, no heart-stirring appeals will be needed to break through their selfishness and awaken their dormant sympathies to call forth benevolence, offering for the precious cause of truth. Ito po mga kapatid na binanggit ni Mrs. Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 396, na hindi na po kailangan tayo mag-devise ng mga programa na magpukaw sa mga puso ng bawat isa para tayo po ay makapagbigay. Halimbawa nga po mga kapatid, ay isa ating pong mga projects. Kagaya ho ngayon ay mayroon ho tayong malaki pong proyekto dito po sa ating pong pamunuan sa CELPIM. Ito pong proyekto ng ating pong yung ating pong headquarters. Mga kapatid, ang promotion ng ating pong pamunuan ay isang patunay o isang sapat na dapat o sana magpukaw sa ating pong natutulog ng mga puso na makapag-share sa gawain ng ating pong Panginoon. Hindi na po kailangan ng ating pong pamunuan na magkaroon po balang araw ng mga fundraising, ng mga sinasabi ho nating mga ticket para sa kung ano-anong mga pamamaraan para lang tayo ay mahikayat ng gumawa o tumulong sa pagtayo ng ating pong headquarters. Ngunit dito, pinapakita po ni Mrs. Ellen G. White ng ating pong pagtulong, ang ating pong paggawa ay ito po ay karon o ang pundasyon po nito ay walang iba kundi ang pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Sa kadahilanan, ang Diyos ay umibig sa atin. Dagdag pa ni Mrs. Ellen G. White, sabi niya, God only accept offerings that are given freely and as a result of a heartfelt principle of love for Him. So yun po ang talagang tinatanggap po ng ating pong Panginoon. Hindi po sa tayo po dahil nabigyan po tayo ng ticket at yung ticket natin ay pang VIP, ay tayo ay magbigay ng mas malaki. Hindi ho doon. Kung hindi ang tinatanggap ng ating pong Panginoon na offering doon sa mga proyekto ng gawain ay yung ating pong freely given na offering mga kapatid. Sabi niya, when the redeemed love of Christ is the ruling principle of our lives, no emotional appeal or selfish endorsement are needed to awaken our sympathies or call forth our means. Following the example of Moses, we should invite the people to bring their gifts willingly from the heart rather than using compulsion. So ito po ay napakaganda po na ating pong maunawaan mga kapatid na bilang po mga leader ng ating pong iglesia, ng ating pong schools, ng ating hospitals, lalo tigit ng ating pong pamunuan sa CELPIM, at bilang mga kaanib ng iglesia na ngayon ay nandito po tuwing umaga bago pa 4 o'clock ay gising na upang abangan ng ating pong God First Morning. Ating pong pagbulay-bulayan ang mga payo ng ating pong propetisa na si Mrs. Ellen G. White na hindi na po tayo kailangan sana mga kapatid na magkaroon pa or mag-antay pa ng mga tinatawag natin na mga special invitation sa atin na tayo po ay magkaroon pa or mabigyan pa ng mga tickets or ano pa mang mga pamamaraan upang mapukaw ang ating pong puso para tayo po ay magbigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Enough na po na magbigay sa atin ng fuel ang pag-ibig ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Kagaya nga po sa panahon ni Moses, nung nag-build po si Moses ng sanctuary, ang lahat ng mga tao na tumulong para sa pag-build ng sanctuary ay hindi po pinersa ni Moses. Sila po ay nagbigay freely. At alam po natin mga kapatid, sa kwento ni Moses ay pinahinto yung pagbibigay kasi punong-puno na yung
yung treasury ng ni Moses o sa panguna ni Moses doon sa pagtatayo ng templo. Punong-puno na, sobrang-sobra na. Bakit? Sa kadahilanan, kanila pong naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, at dahil kanilang naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, ay kanila pong willingly ibinigay o ibinahagi ang ipinagkaloob din ng ating pong Panginoon sa kanila doon sa pagtatayo ng templo. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus said unto his disciple, If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang ibig sabihin po mga kapatid, na hindi po dahil sa mayroon po tayo mga personal agenda, hindi po dahil sa ilagay tayo doon sa Wall of Fame ng headquarters, tayo ay magbibigay. Ngunit mga kapatid, magbibigay tayo, tutulong tayo sa gawain sa kadahilanan, mahal tayo ng Panginoon at mahal din natin ang ating pong Panginoon. Pangalawa, na makita po natin na punto dito sa ating pong pag-aaral mga kapatid ay worldly methods of fundraising are spiritually deceptive. Ulitin ko, worldly methods of fundraising are spiritually deceptive. Makita ho natin mga kapatid sa sulat ni Mrs. Ellen G. White. Sabi niya, Satan often uses a religious garment to hide unholy, revealing, and carnal pleasure, whetting the conscience of those who give for selfish reason. Method like church fairs, lotteries, and gluttonous feast appeal to the lust of appetite and are considered lame and disease, offering that bear the curse of God. These practices have demoralizing influence on the youth and represent a method invested by carnal minds to secure money without true sacrifice. Ibig sabihin sa panahon pa po pala ni Mrs. Ellen G. White, uso na po yung tinatawag na eat all you can. Eat all you can, magbigay kayo ng ganitong pera at kayo kakain bahala kayo ng inyong kain, basta magbigay kayo ng ganitong pera. Uso na po pala sa panahon ni Mrs. Ellen G. White mga kapatid. Pero ito po ay sabi ni Mrs. Ellen G. White, pinapakita na ito ay para bagang binihisan lang ng kaaway ng ating pong Panginoon. Ang ganito pong mga pamamaraan, at sabihin natin minsan sa ating buhay, anyway, sa gawain naman ng Panginoon to, anyway, para naman to sa iglesia, anyway, para naman to sa pagpapalago ng gawain. Pero ito po pala mga kapatid, sabi po ng ating pong propetisa sa kanya pong counsel, ito po ay gawain ni Satan upang bihisan ang ating prinsipyo ng pagbibigay sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. Mayroon tayong binibigay sa kadilan, may inaasahan tayo na nakapalit ng ating pong pagbibigay mga kapatid. Kaya nga po nung minsan o nung mga nakaraan pa na pag-aaral po natin dito sa pamagitan po, naalala ko si Pastor Claro Vicente dun sa kanya pong presentation na minsan nagdadala ng plaque doon sa church at sasabihin ay ito'y plaque of recognition kay Brother So at ang kanyang na-donate sa church or kanyang naibahagi ay ganitong amount. Mga kapatid, ito po ay isang mga quoted influence ni Satan na parang ating pong sarili ang makita, hindi makita ang ating pong Panginoon sa ating pong pagbibigay. Para tayo minsan ay
natutuwa na tayo po ay tatawagin na special mention na salamat kay Brother So-and-so, salamat kay Mrs. So-and-so na siya nagbigay ng ganitong bagay. Mga kapatid, ang ating pong propetisa sa pamagitan ng ating pong pag-aaral ngayon ay nagbigay sa atin ng paalala na ito po ay hindi magandang gawain, hindi magandang bagay. Kung ito man dati ay ating pong ginawa, mga kapatid, ating pong ilapit sa ating pong Panginoon na ito po ay mabago sa buhay natin, na hindi tayo magiging sentro ng ating pagbibigay, kung hindi ang Diyos ang magiging sentro ng ating pagbibigay, ng ating pagtulong sa gawain ng ating pong Panginoon. Lastly, makikita po natin na self-denial is the God-appointed path for sustaining His work. Self-denial is the God-appointed path for sustaining His work. Sabi ni Mrs. Ellen G. White, mga kapatid, the Lord calls us to deny every selfish appetite and practice strict economy so that we may have means to use for His glory. Money spent on things we do not need or on harmful indulgences is perverted from its proper use and hinders our spiritual development. Mga kapatid, ito po ay paalala ni Mrs. Ellen G. White na ito po pala ay makahinder ng ng spiritual development po natin kung tayo po ay hindi nag-spend wisely ng pera or ng ating po ng pinagkaloob ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Na tayo po mga kapatid ay inaasahan ng ating Panginoon bilang kanya pong katiwala. Tayo po ay gagamit ng mga resources na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon, na yung resources nito ay magamit natin wisely sa ating pong Panginoon. Lalo tigit mga kapatid sa kanya pong banal na gawain. Naalala ko po, i-share ko lang po sa aking family, naalala ko po ang aking pong mga anak. Ito po ang aming pong tinuturo sa aming pong mga anak, mga kapatid. Kaya ako po ay natutuwa na sa kanila pong murang edad ay sila po ay natututo at namumulat na sila po ay katiwala ng ating pong Panginoon. Minumulat po namin ang aking pong misis sa aming pong mga anak na yung pera, yung aking pong allowance, yung aking pong sahod bilang pastor ay hindi po ito normal na pera kagaya ng mga sahod ng ibang mga employee sa ibang mga sektor, halimbawa mga teacher, doctor o ano pa man. Kaya ay sabi ko sa kanila na sabi namin minsan sa kanila na ang pera na nasa atin ay ito ay galing sa Panginoon. I-spend natin ito para sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung mga unnecessary things lang naman ang ating bibilhin, yung mga bagay lang naman na hindi naman siya ganun kakailangan, hindi natin bilhin kasi ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya yung aking pong dalawang anak, ang aming pong anak ni Mrs. mga kapatid, hindi po sila basta-basta magturo doon, turo dito, bili doon, bili dito. Kung hindi, kinukonsider nila, nilalagay nila sa kanilang isipan, ito ba ay kailangan ko? Kagabi nagtawag ho ang aking yung panganay po namin kagabi na anak, mga kapatid, sa kadahilanan sila ngayon siya ho ay grade 6 at siya po ay nag-aaral sa KAES. Kami po ay nandito po sa Rizal, sa Agbanawag. Malayo po ang Cabanatuan Elementary School, na malayo ho. At sa tulong din po o pakikiisa po ng ating pong mga mahal na guro ng KAES, nangyari po mga kapatid na amin pong ibinilagay ang aming pong dalawang anak, grade 6 at grade 3, po doon sa KAES, at sila po ay nagbo-boarding, doon sa ating pong principal, kay Ma'am Lerma.
At kagabi habang po kami nagkwentuhan, siya ho ay nasama ng ating pong family, ng ating pong principal doon po sa isang department store. Meron siyang sanang gustong bilhin. Sabi niya mayroon siyang gustong bilhin, pero kanya hong pinambulay-bulayan at sa madaling sabi hindi po niya binili sa kadahilanan iniisip niya na hindi niya pa ganun kakailangan. Mga kapatid, tayo po ay binigyan ng ating pong Panginoon ng katalinuhan para magbulay-bulay, mag-isip kung ang mga bagay na ito ay kailangan baga natin o hindi. Sa kadahilanan, yun nga, yung pera na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay hindi atin. Pinagkatiwala niya. Ngunit ito, dahil tayo po ay kanyang katiwala, gamitin natin ito para sa paglilingkod sa ating pong Panginoon at din sa ating pong mga pangailangan. Self-denial is a necessary condition of salvation, and those who deny themselves for the love of Christ will find the true happiness that the selfish man seeks in vain. Mga kapatid ko, ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tayo po ay kanya pong katiwala. At bilang po kanyang katiwala, mga kapatid, ating pong gagawin na tayo po ay magkaroon ng matalinong kaisipan at mapagmahal na kaisipan na puso, mga kapatid, sa gawain ng ating pong Panginoon. Hindi na natin kailangan ng ano pamang mga fundraising o ano pamang mga promotion. Ngunit ang kailangan lang natin, ma-remind tayo na mahal tayo ng Diyos at katiwala tayo ng Diyos. Kaya sa lahat ng gawain ng ating pong Panginoon, tayo po'y mag-respond doon sa mga panawagan. Hindi dahil mayroon tayong makukuha na kapalit, ngunit dahil mahal natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating pong Panginoon, mga tapat na katiwala ng ating Diyos. At sana magtapat tayo hanggang siya ay darating at masilayan natin sa lapap ng langit at makasama tayo sa kanyang kaharian at sasabihin niya, welcome, tapat na katiwala, manahin mo ang langit at buhay na walang hanggan. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Malinaw pa sa sikat ng araw. Thank you po, Pastor. Amen po, amen po. Pastor John? Dear Pastor Noel, dalako po tayo sa ating pong silent prayer, Acts prayer. Tahan tayo ni Pastor Marlon, so ni Pastor Aslan. Dakila at mapagpapala po namin Diyos na kayo po ang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Kayo, O Diyos, ay karapat-dapat purihin, parangalan ng dakilan niyong pangalan sapagkat tunay na kayo po ay tapat at mabuti sa inyong mga pangako. Inyo pong ipinagkakalob sa amin ang aming mga pangailangan at palagi kaming inalalayan sa aming paglalakbay bilang inyo pong mga tagasunod. O Panginoon namin Diyos, sa umagang ito, aming ibinabalik ang pinakamataas na papuri
at pagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Narito ang inyong mga anak, lumalapit sa inyo, kinikilala ang aming pong mga pagkukulang at pagkakasala. Kami po'y nagkasala sa aming pag-iisip. Nakakaisip kami ng mga bagay na hindi angkop sa inyong banal na kalooban. Lubos po kaming patawarin. Sa amin pong mga katagang binitawan na maaring nakakasakit sa iba, lubos po kaming patawarin, Panginoon, at ilagay sa aming mga dila ang maayos na pananalita. Sa amin pong paggawa na maaring ito'y hindi nagiging maganda sa aming kapwa, sa inyong banal na paningin, inyo po kaming lubos na patawarin upang kami maging karapat-dapat sa inyo sa umagang ito. Inyo pong ipagkaloob ang Santong Espiritu upang palagi po kaming paalalahanan sa amin pong ginagawang mga pagkakasala at pagkakamali sa inyong banal na harapan. Nais po namin, Panginoon, na matanggap ngayong umaga ang inyo pong walang sawang pagpapatawad. Salamat po at amin po naranasan ngayong umaga ang inyo pong tunay na pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Pala at dakila naming Ama, pinabalik ang patuloy na pasalamat sa inyong kabutihan, sa karapatan na ngayong umaga kami sama-samang mag-aral ng iyong banal na salita, mga paalala, inspirasyon upang kami patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya. Maraming salamat sa buhay at lakas at mga blessing na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Narito po ang aming mga kahilingan sa panalangin. Una, aming dinadalangin, aming mga kapatid, mga magagawa na nanguna sa umagang ito. Pastor John Vicente Moralda, Sister Jean Contridas, Pastor Barlon Saklalan, Sister Jeneline Esteron, and Pastor Noel Cornales. Nawa ang patuloy na pagpapala, igawad po sa kanilang buong pamilya, sa kanila mga personal na gawain at lalo higit sa kanilang ministeryo. Tuloy silang gamiting mabisa sa inyong banal na paglilingkod at patuloy na pagpalain din naman sa lahat ng pangailangan, pisikal at espiritual upang patuloy na lumago, patuloy po silang pagpalain sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Ama, sa aming mga kapatid na ito na patuloy niyong ginagamit sa inyong banal na gawain. Narito po ang aming programa sa umaga, God First Morning and Missional Evening. Ang patuloy na programang ito ay ang pagpalain, Ama, operasyon ito sa mga kapatid, mga kaibigan na kinig, sumusubaybay at mas lalong sa ikalalago ng aming panampalataya at patuloy na espiritual na pagpapala. Nilapit namin aming CLPM Headquarter Project, Every Family a Builder Program, at tulungan ang bawat kapatid, bigan, tuloy na tangkilikin ang gawain ito upang aming opisinang ninanais na ito ay maitayo, may sagawa, mangyari sa inyong banal na kalooban, hindi sa anumang ibang pamamaraan ng pagkalap ng panlalapi, tangi sa dedikasyon ng mga kapatid na nagtatalaga para bigay at maglingkod, suportahan ang inyong banal na gawain. Ang sinagawang Disaster Church Training of Trainers, ito ay magtatapos ngayong araw nito sa Nueva Ecija. Lahat ng mga kapatid, maging kapakinabangan ang pagsasanay na ito, panahon na marahil ng mga ganitong karanasan, magamit, turo, may bahagi, upang maging ligtas, makaiwas, sabay ng Panginoon, patuloy na pag-iingat, dumating man ang ganitong mga sakuna, ay mailayo sa anumang kapamakan ang sino man. Ang evangelism with PAPCO sa Pasong Bangkal, sa Defonso, inyong pagpalain, Ama. Ito ay tuloy na sinasagawa. Ito ay patuloy na bunga ng maraming mga kaluluwang mailapit sa inyong banal na harapan. Nilapit din naman namin ang gawain ng medical mission,
sa Iba Sambales, mga pagpalain, spiritual operation ng evangelism na gaganapin July 19 to 25. Ito ay maging inspirasyon sa mga kapatid na maglilingkod at blessing sa community na paglilingkuran Ama. Marami pang mga kaluluwang matulungan at maakay sa inyong banal na paanan. Aming nilalapit ang patuloy na prayer of comfort sa aming mahal na kapatid. Karamay kay Brother Christopher Odonio, kay Brother Chris, kanyang pong mahal na asawa na pumanaw. Namin ito ay mabigat na karanasan para sa kanilang buong pamilya, mga kapaganakan, na kayong patuloy na umalalay ang spiritually, patuloy na maging gabay, patuloy ding mag-support sa kanilang mga pangailangang pinansyal. Napasan ang pagsubok nito at manatiling matatag, Ama, sa pananampalataya. Na kay Brother Chris, siya rin nagpapagaling, tulungan niyo po siya. Tuloy na gumaling, samahan ng kanyang pamilya sa panahon ito ng pagdadalamhati. Aming nilalapit din ang kalusugan, kagalingan para sa aming mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy na nilalapit sa panalangin, at gain din ang spiritual strength. Narito po si Brother Elijah Manalos, Sister Lori Chica, Sir Jerry De La Cruz, Fredo Nepomuceno, Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Wendy Tatubay, Gloria Ancheta, Feli Gutcheco, Marlita Fernandez, Mother June Veris, Kerry Rupenta, Brother Eliseo Gugulan, and Brother Rufing. O dakilang Ama, may patuloy na nilalapit po sila sa kagalingan. May nakalulungkot na si Brother Eliseo po ay manaw na, nawa kayong maging kaaliwan din para sa kanilang pamilya Gugulan sa panahon ito ng pagdadalamhati. Patuloy namin nilalapit ang kagalingan para sa aming mga kapatid sa pisikal na karamdaman sa mga pangalang nabanggit. Kayo po ang humipo, tuloy na magpala upang tanggapin po nila ang kalakasan, hindi lamang po sa pisikal, spiritual, upang sa anumang hamon na dumating sa buhay, ay patuloy na maging matatag ang bawat isa sa kanila at bawat isa sa amin. Tulungan din sila sa pangangailangan pinansyal, mga gastusin sa pagpapagamot, talhigit ang iyong mapagpalang kamay ang patuloy nilang maranasan. Patuloy ni aking nilalapit ang lahat ng kapatiran, patuloy na sumusuporta, sumusubaybay sa God First Morning and Missional Evening. Pagpalain ng bawat isa, patuloy na palaguin sa lahat ng kaparaanan, patuloy na gamiting mabisa sa aming pong pagbimisyon hanggang sa inyong malapit na pagbabalik. Maraming salamat, Ama, na yung tinanggap at dininig ang aming panalangin, hindi sa kami karapat-dapat, kundi tanging inilapit namin ang lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya
pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Make disciples of Jesus Christ. Make disciples of Be witnesses and proclaim to all We are people stopping witnesses to proclaim to all people the everlasting gospel in of the preparation three for his angels' soon return. return. In preparation for soon Our return. method, guided by the Bible Our and the method, Holy Spirit. guided by the Bible and the Holy Spirit. The gospel substitution. Truth as life living, communicating, discipling, As life living, healing, and liking, leading, winning, and serving. Every church, Our vision. church. Every church, a missionary church. I talk, I plan to move forward God's mission. CLPM, Forward God's mission. CLPM, we will go. God first, and you will never be enough. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput handog talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtating itaas, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ito. Hikapot, handog, talento at dulong, misyon sa gawain ng ito sulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa paggising sa amin sa umagang ito. Panibagong buhay na siyang amin pong gagamitin upang purihin ang iyo pong pangalan, upang maging pagpapala din sa mga taong aming makasalamuha, at upang Panginoong Diyos makita kayo sa aming pong buhay sa pamagitan ng aming pong pakikisalamuha sa mga tao sa aming pong paligid. Panginoon, salamat po sa mga paalala sa bawat isa sa amin. Mula kanina sa aming pong Bible reading hanggang po sa aming pong pag-aaral ng Spirit of Prophecy. Na amin pong nakita, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya sa inyo pong mga anak. At kami bilang inyo pong katiwala, magbibigay po kami hindi dahil mayroon po kaming inaasang matanggap. Hindi dahil po na kami ay upang kami ay makilala. Ngunit Panginoon, magbibigay po kami sa kadilanan. Kami po ay yung katiwala, mahal niyo po kami, at din Panginoon Diyos, ang aming pong pagbibigay ay ito po ay nagpapakita ng amin din pong pagmamahal sa inyo at pagkilala na kayo ang Diyos ng aming pong buhay. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin na sa panahon, Panginoon, na may pangangailangan sa iyo pong banal na gawain. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Kilusin kami ng banal na Espiritu na hindi na kami nangangailangan pa ng ano pa mang mga pansanlibutang pamamaraan upang kami ay mahimok at makiisa sa gawain. Bagkus ang iyo pong pag-ibig ang siyang magiging fuel ng aming pong pagbibigay, at magbibigay kami ng malaya ayon sa aming pong pag-ibig sa iyo pong dakilang pangalan. Panginoon, sa maghapong ito, ang aming dalangin, ang iyong pong pag-iingat naman siyang aming maranasan. Diyan din, Panginoon, na sa mga taong aming makasalamuha, ikaw ang makita sa aming buhay, sa aming pananalita, diyan din po sa aming kilos. Purihin ang iyong dakilang pangalan, at patuloy po nawa, Panginoon, na
gabayan niyo ang bawat isa sa amin, lalo tigit sa mga desisyon na aming gagawin sa maghapong ito. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Salamat po. Salamat po. Good morning. Amen. Good morning sa lahat. Salamat po, Pastor Jan, sa iyong pangunguna. Salamat po sa lahat ng participants. At salamat din po sa ating pong media team, si Ka Edmond at saka si Ka Melvin. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Ingat po tayo. God bless us all. Thank you po. God bless you. Okay. Good morning po, Brother Edmund. Good morning, Brother Jairil. Salamat. Good morning po, Pastor John. Good morning, Pastor Noel. morning Thank po. you. Pastor Noel. Brother Melvin. Brother Melvin, busy Good lang. morning po. Una, Brother. Good morning po. Good Bye-bye. morning po, Brother Moises. Brother Ruth. Good morning. Sunday po sa lahat. Good morning, Brother Tony. Good morning. Morning. Good morning, Brother Nakita niyo Melvin. lahat yan? Hindi akin yan. Brother Donnie lang yan. Nakikita niyo lahat yan? Hindi akin yan. Sa Panginoon yan, What? Brother Donnie. Mo, Sa Brother Panginoon Donnie. yan. Hindi talaga akin yan. Na. Good morning, Brother Moses Canlas. Hi. Good morning. Good morning po, Brother Melvin. Oh, bye-bye sa lahat. Morning. Good morning, Jared. Jan. Gising Good na. morning. Pastor John, good morning. Salamat po sa pangunguna, Pastor John Vincent Moralda. Yung taga-bilang na, dumating na si Jairel. Mm-mm. Okay. Hoy. Tata na po tayo. Sige. Ayun. 5, 4, Sige po, 3, maraming salamat po. 2, 1. Bye. 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 Bye po, mga kapatid. Bye God bless po. Bye po. See you po.